Una sa lahat, sinalubong ng protesta ang pagsisimula ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ilang kabataang nagtungo sa US Embassy ang inaresto umano ng mga pulis matapos mag-rally laban sa aktibidad. Bukod sa balikatan, kinontra ng grupong League of Filipino Students ang Visiting Forces Agreement at dagdag na EDCA sites. Anila, hindi dapat nangihimasok ang Amerika sa pamamalakad ng Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan. Balita sa Frontline. 10 opisyal ng PNP kabilang ang isang dating Deputy Chief for Operations at mismong Director ng Drug Enforcement Group sangkot daw sa tangkang pagtakpan ang higit 6 na bilyong pisong shabu na nasabat sa Maynila noong nakaraang taon. 6 na magkakaibigan tinamaan ng kidlat sa Davao del Sur, 5 patay. Sa gitna ng pagtutol at agam-agam ng maraming tsuper, mga kooperatiba, paano nga ba makatutulong sa jeepney modernization? Low pressure area sa silangan ng Visayas sa ganap ng bagyo. Lagay ng panahon sa bansa, kamusta kaya? Mga taxi driver na mapili sa pasahero hahabulin sa pagbabalik ng Oplan Isnabero. At matapos ilang beses na i-deny ang kanilang relasyon, James Reid at Isa Pressman spotted sa Palawan. Ipinag-utos ng DILG na maghain muna ng leave of absence ang ilang mataas na opisyal ng PNP na sangkot umano sa tangkang pagtakpan ang pinakamalaking drogang nasabat sa bansa. Ipinakita rin ng DILG ang ilang kuha ng CCTV na patunay raw saan nila'y malakihang cover-up sa pag-aresto sa dating intelligence officer ng PNP Drug Enforcement Group. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. There is indeed a massive attempt to cover up the arrest of Sergeant Mayo. Yan ang inilahad ni Interior Secretary Benhur Abalos matapos ang investigasyon sa pag-aresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Si Mayo ay dating intelligence officer ng PNP Drug Enforcement Group na inaresto sa anti-illegal drugs operation na ikinasa noong October 2022 sa Tondo, Maynila. Nahulihan siya ng 990 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na pinakamalaking nakumpiska sa bansa. Ayon kay Secretary Abalos, 11 opisyal ng PNP at 3 police personnel ang dawit sa tangkang cover-up. Kabilang sa ebidensya na patunay raw sa tangkang cover-up ang kuha ng CCTV kung saan makikitang inaresto pero pinakawalan din kaagad ng kanyang mga kabaro si Mayo. Sapul din sa CCTV ang pagtangay ng 2 police personnel ng 42 kilos ng shabu mula sa kinumpiskang 990 kilo ng droga. Gagamitin daw sana itong pang-reward sa informant. Bahagi raw ito nung mga dati nilang kalakaran. Meaning, sir? Merong mga reward doon sa mga informant na sinasabi nila. Gaya ng nabatid doon sa mga public hearing at yung una namin mga investigation. Subalit pansamantala, in as much as we are still early on doon sa fact-finding investigation, we will release yung full disclosure as we go on in the coming weeks. Dahil sa mga lumutang na ebidensya, bumuo na ng advisory board ng DILG para imbestigahan ang insidente. May mga testimonial evidence na rin daw na nakalap ang DILG laban sa mga sangkot na opisyal. Wala kang kinakatakutan, banggain mo ang kailangan banggain mo. Basta malakas ang ebidensya. Ipinag-utos na rin ng DILG na maghain muna ng leave of absence ang mga umunoy sangkot sa tangkang pagtakpan si Mayo habang gumugulong ang investigasyon. Kabilang sa matataas na opisyal na sangkot umano, sina Police Lieutenant General Benjamin De Santos Jr. at Police Brigadier General Narciso Domingo na mismong hepe ng PNP Drug Enforcement Group.
Isa sa ilalim sila sa investigasyon. Alam mo, hindi tayo tatapos dito. Hindi ako naniniwalang ito lang mga tao dito. Malawak ito. Mahabang laban ito. And there are people na are entrenched in this very high position. Sa mga kapulisahan, tulungan nyo rin ako rito. Huwag kayong matakot. Lumabas tayo. Linisin natin ito. Isipin nyo, magkano ang halagang sinasabi? 6.7 billion. Ano ba naman bigyan ka lang 100 million para tumahimik ka? Pero lang tayo masilaw sa pera dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Maghahain daw ng leave of absence ang isa sa mga police official na iniimbestigahan sa tangkang pagtakpa ng pinakamalaking drogang nasabat sa bansa. At para bigyan tayo ng update tungkol dyan, nasa linya ng telepono si Justin Punsalang. Justin? Yes, Gretchen, masama ang loob ng hepe ng PNP Drug Enforcement Group na si Police Brigadier General Narciso Domingo sa naging pahayag kahapon ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Ayon sa kanya, sila na nga daw sa PIDEG ang nakahuli at nakarecover itong pinakamalaki sa na-drug operation ng PNP. Pero sila pa ngayon ang sinisisi at pinagdududahang kasabwat ng nahuling pulis doon sa operasyon last year na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Ayon kay Domingo, dismayado siya at para sa kanya ay unfair ang pagdidiin sa kanila ni Abalos. Ayon kay Domingo, hindi nila alam ang tungkol sa pagnanakaw ng 42 kilo ng shabu. Kalauna na lang daw nila ito nalaman at agad naman nila itong ipinagbigay alam kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Kaya niya nasabi na kung talaga daw na may pagtatakip na nangyari, ay bakit pa nila ipapaalam sa pinakamataas na opisyal ng PNP yung tungkol sa pagnanakaw. Kaugnay pa niyan, yung mga impormasyon na nakuha nila, mga ebidensya at mga dokumento na nakuha nila sa pag-imbestiga dito sa 990 kilo ng shabu, ay itinurn over nila sa SITG, pati na rin yung CCTV na ipiniresenta kahapon. Kaya ayon kay Domingo, paanong magkakaroon ng pagtatakipan kung mismo lahat ng kanilang nakuha ay ibinigay naman sa SITG. Ayon kay Domingo, yung sinasabi ni Abalos kahapon na magkaiba ang report, ito ay strategic decision umano, dahil anya, initially, ang talagang naging desisyon ay hindi muna ilalabas yung tungkol sa pagkakahuli kay Mayo at pagkakarecover ng 990 kilos ng shabu. Ito'y dahil nagsabi daw si Mayo na meron pang mas malaki na bilang ng shabu na nasa isang warehouse sa Pasig at ayon sa mga otoridad ay gusto nilang i-pursue ito at kuhanin itong mga shabu na ito para masawata yung mabawasan yung droga sa lansangan. Pero kalaunan ay mismo si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. umano ang nagpatigil ng follow-up operation dahil nakatanggap sila ng impormasyon na may tangka sa buhay ni Mayo kaya hindi na ipinatuloy yung isasagawa dapat na follow-up operation. Eventually, ay hindi na nga ito itinuloy. Gayunpaman, aminado si Domingo na mayroong lapses sa naging operasyon sa Tondo, kaya nga nagkaroon ng pagnanakaw doon sa 42 kilos ng shabu. Pero ayon sa kanya, agad naman nilang ipinaalam ito sa mga mas nakakataas sa PNP. Ang nangyari ngayon daw ay may naglaglag kay Mayo at ngayon nangyari ay gusto rin ni Mayo na gumanti ng panlalaglag doon sa opisyal na nagpangalan sa kanya. Sa ngayon, Gretchen, ay sinabi ni Domingo na magpa-file siya ng leave of absence katulad ng abiso o payo kahapon ni Secretary Ben-Hur Abalos, pati na rin yung Special Operations Unit ng PIDEG sa 4A na si Police Colonel Julian Olonan. Silang dalawa ay magpa-file na ng leave of absence ngayon at handa naman daw silang makipag-cooperate sa isasagawang investigasyon tungkol sa nangyari. Gretchen? Justin, si Jessito, matanong ko lang, ina-acknowledge ba ng PNP itong yung 40 kilograms, parte ito ng sistema na tinatawag nilang reward, kumbaga doon sa mga informant? Just ang sabi ni Police Brigadier General Narciso Domingo, ay naupo kasi siya bilang hepe ng PIDEG August of 2022. So agad daw niyang ipinag-utos na itigil. Kung meron mang ganitong kalakaran, ay itigil yung pagre-reward ng 30%
ng nare-recover nilang droga sa kanilang mga informante. At ayon sa kanya, hindi niya alam nung siya'y bagong upo na PIDEG chief na meron palang mga tauhan sa loob mismo ng PIDEG na sangkot dito sa pagpapakalat ng droga. Kaya anya kumpiyansa siya na maayos ang pagtatrabaho ng kanyang mga tauhan kabilang na si Mayo. Kaya ikinagulat niya yung pagkaka-involve nito. At pati yung 42 kilos, hindi niya rin inaakala na gagawin ito ng kanyang mga tauhan. Pero nire-recognize niya, Jess, na nagkaroon nga ng pagnanakaw ng 42 kilos ng shabu. At nang malaman nila ito, agad naman nila itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. At kaya sabi nila na imposible daw na talagang nagkaroon ng cover-up sa loob ng PNP Drug Enforcement Group. Jess? Alright, maraming salamat. Justin Punsalang. Aranghada na ngayong araw ang pinakamalaking balikatan exercises sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Mahigit 17,000 miyembro ng armed forces ng dalawang bansa ang lalahok sa balikatan. Tututukan daw sa mga pagsasanay ang interoperability o pagtutulungan ng dalawang bansa sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Kakaiba raw ang balikatan ngayong taon dahil sa pagkakaroon ng maritime security at coastal defense drills. Sa ilalim nito, lalapag ang mga chopper ng militar sa isla ng Calayan na 300 kilometro ang layo mula sa Taiwan. Ito rin ang unang pagkakataon na magpapaputok ng armas ang US at Philippine Navy sa karagatan ng Zambales patungong West Philippine Sea. Paglilinaw ng AFP, nagkataon lang na nagkasabay ang balikatan sa lumalalang tensyon sa South China Sea. Well, if you look at our past balikatans, every balikatan is held around this time of the month, on the month of April. So, whatever tensions going on in the regional level, it just so happens that they are timing it with balikatan. So, but I prefer not to react to that in the same way as we do not also expect them to react to our exercise as well. Giit naman ng China, hindi dapat makasagabal ang balikatan exercises sa pagtatalo sa South China Sea at makaapekto sa soberanya at interes ng China. Wala raw dapat i-target na third party ang joint military exercises. Para sa ibang detalye tungkol sa pagsisimula ng balikatan exercises, makakausap natin sa linyang telepono si Brian Castillo. Brian, nagsimula na ba yung joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? Brian? Ay mukhang babalikan muna natin si Brian. Maraming salamat. Sa ibang balita, nagkilos protesta. O kaugnay ng balitang yan, nagkilos protesta nga sa harap ng US Embassy sa Maynila ang mga tutol sa balikatan exercises. US imperialist! Number one! Ayon sa grupong pinangunahan ng League of Filipino Students, malalagay sa alanganin ang seguridad ng Pilipinas dahil sa balikatan exercises. Maapektuhan din daw ng mga live fire exercise ang produksyon ng mga magsasaka sa mga lugar kung saan ito idadaos. Nagkahabulan naman ang ilang pulis at mga rallyista sa bahagi ng Roas Boulevard matapos ang kilos protesta. Dalawa sa mga nagprotesta ang inabutan ng mga pulis at isinakay sa police mobile. Inalmahan naman ng mga rallyista ang paghuli sa mga kasama nila, lalo't hindi naman daw sila nanggugulo. Sinisika pa naming makuha ang panig ng mga pulis na umaresto sa mga nagkilos protesta. Kung sasabihin nila na hindi kami kumuha ng permit or nakakagulo kami dito sa Rojas Boulevard, kailangan nating alalahanin na inconvenience is an effect of exercising our basic rights. Hindi dapat gamiting dahilan ang pagkakaroon daw ng gulo. Dahil sa totoo, wala namang gulo ang paglulunsad naming protesta kanina eh. Dapat linawin ng Amerika kung paano gagamitin ang EDCA sites sa Pilipinas. Yan ang iginiit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kasunod ito ng buwelta ng China na pansariling interes lamang ang iniisip ng US sa pagpasok sa mga base militar. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa detalye ang US Pentagon sa magiging gamit sa dagdag na EDCA sites, maliban sa pagkakaroon ng training at airport expansion. Sa gitna naman ito, sinabi ni Manalo na dapat nang direktang mag-usap ang China at Amerika para ma-manage ang kanilang strategic rivalry.
Nang matanong naman kung papayag ang Pilipinas na gamitin ng US ang EDCA sites para sa pakikibaka sa China na tumitindi rin ang tensyon sa Taiwan, sagot ni Manalo, tatalakayin pa yan. There will have to be, as in the case of the other sites, discussions on terms of reference, the type of activities, and I think these all have to be agreed on. It will all depend on how discussions go on the type of activities and the terms of reference of those activities within any of those sites. Sa ulat panahon, bagyo na ang low pressure area sa may Visayas. Tinatawag na itong bagyong Amang na unang bagyo ng 2023. Namataan ng bagyo 475 kilometers silangan ng Birac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kph. Pahilagang kanluran ang kilos nito sa bilis na 20 kph. Lalapit pa ang bagyong Amang sa Bicol Region bukas. Bagamat nasa dagat, posible maglandfall ang bagyo sa Bicol Peninsula o kaya sa Samar Island sa mga susunod na araw. Pero kung manatili ito sa dagat, maaring humina ito at maging LPA na sa Huwebes o Biyernes. Pero sa ngayon, signal number 1 sa Catanduanes at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Gayon din sa silangang bahagi ng Northern Samar. Makararanas na riyan ng malalakas na ulan at hangin ngayong araw. Maulap na papawirin at kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Bicol Region at Visayas. Puspusa na ang paghahanda ng Catanduanes para sa hagupit ng bagyong Amang. Sa bayan ng Virac, wala ng pasok sa lahat ng antas, pampubliko man o pribadong eskwelahan. Mananatili namang suspendido ang klase hanggat nakataas ang signal number 1 sa lugar. Bawal na rin ang pagpalaot ng mga sasakyang pandagat, mapabangka o barko dahil sa nakataas na gale warning. Sa ngayon, naka-alerto naman na raw ang provincial government ng Catanduanes para sa posibleng pananalasa ng bagyong Amang. Pinaghahanda natin yung activated kaagad yung OPSEN or Operation Center. Naka-blue alert na kami. Pati yung mga municipal BRMO ay activated na rin yan. Down to the barangay. Susunod, outing ng magkakaibigan sa Davao del Sur na uwi sa trahedya matapos silang makidlatan. 5 patay. At lalaki sa Makati, nagpanggap na pulis para hindi magbayad ng pamasahe sa sinakyan taxi. Sospek nakuha pang manghingi ng pera sa driver. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Patay ang 5 magkakaibigan habang isa naman ang nakaligtas matapos tamaan ng kidlat sa Digos City, Davao del Sur nitong linggo. Ayon sa mga pulis, pauwi na sana galing sa picnic sa Camp Madeguer sa Barangay Binato na magdotropa nang bumuhos ang malakas na ulan. Nakahanap pa raw sila ng masisilungan nang tumama ang kidlat bandang 6:30 ng gabi. Kinilala ang mga biktimang sina Valerie Asutilla at Glendin Villasino, parehong 23 taong gulang. John Hersalia, 15 taong gulang, John Mel Galicia, 19 na taong gulang, at Jeremy Cartagena, 18 anyos. Nakaligtas naman si Clarence Vesilia, 21 anyos mula sa insidente. Nahirapan daw ang mga otoridad na kunin ang mga biktima dahil sa madulas na daan na dulot ng malakas na ulan. Nasunog ang nasa 15 bahay at establishmento sa may Lokong Road sa Bontoc, Mountain Province pasado 2:00 kaninang umaga. Tinutukoy pa ang sanhi ng sunog kung saan ilang lumang gusali rin ang nadamay. Tumawid din ang apoy sa mga karatig na establishmento. Mag-aalas 6 na ng umaga nang maapula ang sunog. Nagsasagawa na rin ng clearing operations ang mga otoridad. Namamalagi muna sa mga kalapit na eskwelahan ang mga apektadong residente. Inaalam din ng mga otoridad kung magkano ang pinsalang idinulot ng apoy. Past 2 a.m., nagising kami sa sunod-sunod na siren. Kasi medyo malayo kami dun sa sunog eh. So when we went there, full-blown na yung sunog. Along poblasyon area. Along the road siya eh. So bahay na rin and some business establishments. Saka mga old structures yung first na nasunog.
Arestado ang isang lalaking nagpanggap na pulis sa Makati. Kinilala ang sospek na si Leonard Atienza, 20 anyos. Base sa investigasyon, nakasuot ng peking police uniform si Atienza nang sumakay sa isang taxi. Nang makarating na sa kanyang destinasyon sa Ayala Avenue, tumangging magbayad ang sospek. Sa halip, hininga niya pa ng 100 piso ang taxi driver. Natakot naman ang taxi driver kaya binigyan niya ng pera ang sospek. Matapos niyan ay nagsumbong ang biktima sa mga tunay na pulis na nagpapatrolya sa lugar. Agad ding naaresto ang sospek. Napagalamang dati nang nakulong ang sospek sa kaparehong modus noong 2018. Naharap siya sa reklamong usurpation of authority at illegal use of uniform and insignia. Kapag po may nagpakilala sa atin na pulis, unang-una po itanong natin sa kanya kung may ID po ito na nagpapatunay na siya po ay isang pulis. Itisin natin kung yun ba tayo ay tutuunin na PNP ID. Kasi meron din tayong ibang mga na gumagamit ng fake na ID. Nadakip ang 3 lalaking sangkot sa pagnanakaw ng mga kolong-kolong o sidecar sa Quezon City. Ibinibenta rin daw ng mga sospek ang piyesa ng mga tinatangay na sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kuhang ito ng CCTV, makikitang minamaneho ng isang lalaki ang kolong-kolong o sidecar sa bahagi ng AFP Road sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City kahapon ng madaling araw. Ang problema, nakaw pala ang kolong-kolong mula sa isang water refilling station. Huli na nang madiskubre ng may-ari na nawawala ito. Pagpasok ko sa store, hinahanap nung driver ko po yung gagamiting tricycle namin. Kaso, pan-deliver ng tubig. Kaso, hindi namin makita. Akala namin inuwi ng isang driver. Kaso, hindi po pala. Sa parehong araw din, isa namang hardware store owner ang nanakawan din ng kolong-kolong. Ang gagamitin ko na, paglabas ko, doon namin nalaman na wala pala yung sidecar namin. So, nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay. Ang sabi nila, meron doon nagmaneho na hindi naman nila kilala. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng QCPD Station 14 matapos maisumbong ang magkasunod na pagnanakaw. Sa pag-review sa mga kuha ng CCTV, natunton at inaresto ang mga suspect na kinilalang sina Jerickson Balon, Lawrence Avila at Ferdinand Ronquillo. Nakuha pa ang mga chinap-chap na parte ng mga kolong-kolong sa bahay ng isa sa mga suspect sa Caloocan. Nasabat din ng iba pang motor na hinihinalang nakaw rin. Nakuha rin mula kay Avila ang isang sumpak at bala. Sa investigasyon, lumalabas na sina Balon at Avila ang nasa likod ng pagnanakaw ng mga kolong-kolong. Dinadala nila ito kay Ronquillo na siya namang bumibili at tsuma-chap-chap ng mga pyesa ng motor. Grupo yan, bali yan, titira sila ng motor. Ipapasa nila doon sa may Caloocan, doon chap-chapin yung motor. Binibenta nila pyesa-pyesa. Tulad yung sidecar, pininturahan, ibibenta ng panibago. Aminado naman sina Balon at Avila sa krimen. Napag-alamang dati na ring nakulong ang dalawa dahil sa illegal na droga. Pangangailangan lang po kasi para sa pamilya po. Kaya po namin nagagawa yung ganyan pong bagay. Matagal nyo na ginagawa yan? Hindi pa po, ngayon lang po. Ano ginagawa nyo doon sa mga motorsiklo? Binibenta po namin sa kanya. Kaya lang po sa pangangailangan, pagkain. Kasi walang trabaho. Pero si Ronquillo nanindigang hindi niya alam na nakaw pala ang dinadalang motor sa kanya. Bagsak presyo raw itong binenta sa kanya sa halagang 1,500 pesos. Awa po ko sa kanya dahil sabi niya, nasa ospital yung tatay niya, emergency lang. At sabi ko pa sa kanya, baka mamaya may sabit siyang dala mo. Ang sagot niya sa akin, sir, hindi, paninindigan kita na amin yan, walang problema yan. Naniwala po ko, sir. Mahaharap sina Balon at Avila sa paglabag sa anti-carnapping law, habang si Ronquillo naman ay mahaharap sa asuntong paglabag sa anti-fencing law. Sasampahan din si Avila ng illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Pinabulaanan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga kumakalat na insidente ng nakawan sa social media. Paglilinaw ng NCRPO, hindi totoo na nagkaroon ng nakawan sa iba't ibang kainan sa Metro Manila. Nangyari raw ang insidente ng pagnanakaw sa isang Japanese restaurant 4 na taon na ang nakalipas. Gumawa na raw noon ng hakbang ang nasabing restaurant para siguruhin ang seguridad ng kanilang mga customer. Napag-alaman din daw ng mga otoridad na walang katotohanan ang insidente sa isang kilalang coffee shop at Chinese restaurant. Nakikipagtulungan na ang NCRPO sa PNP Anti-Cybercrime Group para matukoy
ang mga nasa likod ng mga peking ulat. Susunod, April 26 na deadline ng SIM registration, hindi na raw papahabain. At grupong Bantay Bigas, binakbakan ang kawalang plano ng gobyerno para palakasin ang produksyon ng bigas sa Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nakaambang magtaas ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Giit naman ng grupong Bantay Bigas, walang matinong plano ang pamahalaan para palakasin ang produksyon ng palay. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Napipintong tumaas ng 5 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo ayon sa Department of Agriculture. Tinuturong dahilan dito ang pagtaas ng farm gate price ng palay sa gitna ng tag-init. Nagtaas din daw ang presyo ng imported na bigas sa ilang pamilihan sa bansa. Alam po natin na meron pong challenges hindi lamang po dito sa Pilipinas ito, no, dahil yun sa production, yung climate change, that will all affect our productivity, and this is not only in the country but other countries are experiencing this as well. Ayon sa DA, may naobserba na silang bahagyang pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sa huling price monitoring ng ahensya, naglalaro sa 34 pesos hanggang 60 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Naniniwala naman ang grupong Bantay Bigas na walang konkretong plano ang pamahalaan para masolusyonan ang epekto ng pagbabago ng klima sa produksyon ng bigas. Ang naibigay ng gobyerno nung panahon na yun ay seeds, mga vegetable seeds, mga tools, na kung titignan natin band-aid solution dahil wala talaga siyang mismong malinaw na policy. Bale, wala naman daw ang alok na subsidiya ng DA sa mga magsasaka para pataasin ang kanilang produksyon. Napakaliit, no? Sir Ed, 5,000, 3,000, tapos ang nabibigyan pa ay yung ang beneficiary lang nito ay yung mga farmers na ang kanilang tinitil o sinasaka ay 2 hectares pababa. Panawagan ng ating mga magsasaka matagal na yung 15,000 support subsidy sa kanila para makatulong dun sa napakataas na production cost. Maliban sa pagbibigay ng subsidiya, dapat daw gawing prioridad ang mga sakahan sa alokasyon ng tubig mula sa mga dam. Napapanahon na rin daw ang pamamahagi ng mga binhi. Mungkahi rin ng Bantay Bigas, bilhin ng gobyerno ang binibentang palay ng mga magsasaka at ipagiling sa National Food Authority. Sa ganitong paraan, posible raw maibalik sa 27 pesos hanggang 32 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Kumalat na sa buong probinsya ng Benguet ang African Swine Fever. Ayon kay Governor Melchor Diclas, may kaso na ng ASF sa 13 bayan sa probinsya. Nagsimula raw ito sa kabisera ng probinsya na La Trinidad bago kumalat sa ibang mga lugar. Para labanan nito, nasa 50 hanggang 100 baboy ang pinatay ng mga opisyal sa bawat bayan para maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa ngayon, kontrolado na raw ang outbreak at nagsimula na silang magpalaki ulit ng mga baboy. Kahapon, sinabi ng Bureau of Animal Industry na nakapagtala na ng kaso ng virus ang nasa 460 bayan at 54 na probinsya sa bansa. Tanging Metro Manila lang ang rehiyon sa bansa na nananatiling ASF-free. Epektibo na ngayong araw ang taas singil sa produktong petrolyo. Mas mahal na ng piso at 70 sentimo ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman may taas singil na 2 piso at 60 sentimo ang per litro. Habang halos 2 piso ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ito ang ikalawang sunod na linggo ng taas singil sa mga produktong petrolyo. Itinuturong dahilan ang biglaang desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na magbawas ng produksyon. Nagpatupad naman ng 2 piso at 50 sentimong bawas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Regasco. Dahil daw ito sa pagbaba ng world contract price, bunsod ng mas mababang demand. Bago yan, nagpatupad ng higit 9 na pisong bawas singil ang ibang kumpanya para sa buwan ng Abril. Katumbas ito ng 100 pisong bawas sa standard na 11 kilograms sa tangke ng LPG. Samantala,
Samantala, Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono ang head ng Corporate Communications ng PLDT at Smart na si Cathy Yang. Magandang umaga, Cathy. 31 million. Magandang umaga, Jess and Gretchen. Alright. Thank you so much and happy Easter sa inyo at sa mga Happy viewers Easter and din. listeners Salamat sa natin. pagsama sa amin. 31 million again. Ang so far naaabot ng Smart for SIM registration. Kulang pa, ilan pa yung kailangan natin bago yung deadline at maaabot ba yung target na yan? Yes, ito kalalabas ng hot off the oven. Meron kaming panibagong datos na nakalap natin as of April 10, 11:59 p.m. Philippine Standard Time. Umaabot na ang ating rehistrado for Smart and PNP subscribers sa 32,996,105. Kung saan 30,559,724 ang prepaid at 1,483,394 ang postpaid. Yan po ay representing at least 46% of the total SIM registrations in the Philippines. So nangunguna po tayo by a wide margin sa industriya. Dala na rin ang ating partnerships with stakeholders, kasama na ang media. Dahil everything is an education and awareness campaign in all the months that have passed, kaya nagpapasalamat kami sa lahat. Pati na ang ating mga subscribers na nagparehistro ng kanilang mga SIM since December 27. Pero yung nasabi nga po ninyo, there's still a ways to go. At least 60% more po needing to register. So hinihimok po natin ang lahat na mga hindi pa nakapag-register na kumilos na ngayon at wag nang hintayin ang pagsapit ng April 26 deadline. kay Miss Cathy, maaari niyo bang ikwento sa amin ano yung mga naging challenges natin sa pagpaparehistro ng mga SIM card users and bakit kaya medyo low pa rin yung ating mga numbers? Well, it's actually high for us relative to the numbers that we've had. Yung quantum na tinatawag nga, pumalo na siya ng 400,000 daily registrations per day. Yun yung pagbabagong na nakita namin. About 9 days ago, pumalo na siya to 400,000 new registrations per day, coming from 200,000 to 300,000 daily average registration. So simula pa lang yung mga complaints ranged from the process mismo, yung paano ba mag-register, including bakit di sila makapag-register online. Kaya nga minabuti namin a few hours after the launch of the SIM registration process, kung naalala ninyo, noong December 27, agad-agaran namin tinugunan ito sa pag-increase ng capacity. Kaya na-resolba, natugunan itong pag-increase na nagtuloy-tuloy na sa registration numbers na ngayong nakikita nating lumulobo na to 400,000 a day. Sa ngayon, kadalasan, ang tanong ay nandoon pa rin sa proseso, kung ano ba ang types of IDs na pwede nilang gamitin to register their SIM. So uulitin ko lang, kapag wala po tayong national ID, whether printed or digital, meron tayong at least 17 government-issued IDs na maaaring i-upload doon sa aming portal to verify your identity. Now, kailangan lang dapat may litrato ninyo para maisagawa ang verifikasyon. Kabilang dito yung passport, SSS ID, GSIS e-card, driver's license, NBI clearance, police clearance, kahit firearms license, PRC ID, BIR ID, voters ID, unified multipurpose ID card, persons with disabilities card. Yung barangay ID okay din dahil natatanong tayo palagi niyan, kahit nga school ID okay, basta hindi menor de edad ang nagmamay-ari ng ID. Dahil pinagbabawal yan, minors should be registered by their guardians or parents and may only request for that transfer of ownership by the time they turn 18. Okay. Bilang nabanggit nyo na rin, Ms. Cathy, itong tungkol sa proseso, sa pagkakalam namin, maglalaan kayo ng 5 araw na palugit sa mga users na hindi nakapag-register para hindi ma-deactivate yung kanilang mga account. Similar ba yung magiging proseso para dyan? Actually, yung 5 araw na yun, Jess, patay na yung mobile phone ninyo. Kung sabihin natin, talagang matigas na ulo yung subscriber na hindi nag-register ng April 26, magba-blackout yung inyong mobile phone screen. At ang matitira na lang dyan ay yung aming SIM registration portal. Kung prepaid subscriber kayo, ang makikita na lang ninyo, register your SIM now.
or face deactivation within 5 days. So magba-blackout siya at hindi na tayo makakatawag or makakapag-text or makakagamit ng app. Kung nagbabayad kayo or nagpapadala ng pera, hindi na rin yun pwede. Disconnected na kayo sa buong mundo. The only thing that you can do is really register your SIM. And if you love your SIM, then you have to register it within 5 days. Dahil magkakaroon nga ng notification, pagtapos nitong 5 araw, itong taning na binibigay natin, tuluyan ang ma-deactivate ang ating SIM. At need ninyong bumili ulit ng bagong SIM to use your mobile phone again. Kaya ngayon nga, hinihimok na namin lahat na mag-register kasi nga, mapiperwisyo lang kayo. Madi-disrupt ang ating pang-araw-araw na gawain dahil titigil lang lahat ng functions ng inyong SIM-enabled device. Oy, Miss Cathy, bilang panghuli po, para po, alam ko isa sa mga struggle po dito yung mga far-flung areas, yung information dissemination sa mga lugar po na yon. Kaya naman para sa mga nanonood, kung wala silang internet, saan po sila maaaring pumunta para matulungan po sila sa pagre-register? Yes, in fact, naging visible tayo nung nakaraang Holy Week lang with our additional SIM registration booths and touch points across the whole country. So kung hindi po nyo yan nakita during Holy Week, you will see that in the next few weeks as we count down to the deadline. Right where the foot traffic is thickest, kung saan expected na marami-rami ang crowds, doon kami nagpupunta. Ginagawa na po natin ang lahat na tumulong sa pag-register. And we started out with that partnership, not only with the national and local governments, but with schools, malls, cooperatives, just to get to where we are now. Pwede naman actually DIY or you go online and access smart.com.ph/simreg for prepaid subscribers and then register yourself. Pero kung kailangan ninyo ng tulong, nandyan po ang aming store personnel doon sa booths, sa touch points, sa stores. So kahit po sa airport across the Philippines, kung bumiyahe kayo, matatagpuan ninyo yun ang mga setup doon. Lapitan lang ninyo para mag-register kung prepaid po kayo. Pero kung postpaid, you can really DIY. You just text yes to 5858 and then you will receive a confirmation note that you have been registered. Ano po itong yes? Itong yes po ang nagbibigay ng pahintulot sa Smart na gamitin ang inyong datos at impormasyon na nakalap namin nung kayo ay nag-apply bilang postpaid subscriber para i-register ang inyong SIM. Ito ay alang-alang na rin sa ating Data Privacy Act dahil gusto nating respetuhin iyon. Okay, may ilang araw pa yung ating mga kapatid na mag-register ng kanilang SIM. April 26. May panahon pa para humabol. Muli maraming salamat, Cathy Yang, Head ng Corporate Communications ng PLDT at Smart. Susunod, mga namimiling taxi driver sa Oplan Isnabero pagbumultahin ng hanggang 15 piso. At mga kooperatiba, paano nga ba makakatulong sa jeepney modernization? Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Ginhawa kahit papaano sa mga tsuper ang pagpapalawig ng deadline para sa pagsali sa mga kooperatiba. Marami pa rin kasi sa kanila ang may agam-agam sa isinusulong na PUV modernization. Sa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sila ang binansagang mga hari ng kalsada. Isang pampasaherong sasakyan na simbolo ng ating kultura at pagkakakilanlan. Pero ang nakasanayan nating jeepney, plano ng gobyerno na i-level up sa panukalang jeep modernization. Sa ilalim kasi ng panukala, inoobligang palitan ng bago at modernong unit ang mga jeep na nasa 15 taon na ang tanda o higit pa. At ang kapalit ng hindi pagsunod dito ay ang pagkawala ng prangkisa para pumasada. Kaya marahil marami ang tumututol dahil paano nga naman makakasabay sa pagbabago si Mamang Tsuper kung ang halaga ng isang unit ng modern jeep naglalaro mula 1.3 hanggang 2.6 million lang naman. Ganito ang tipikal na itsura ng modern jeep. Kung dati, di ba, face-to-face o harapan tayong mga pasahero, pero ngayon, hindi na. Pero ang good news, hindi ka na maiinitan at pagpapawisan dahil de-aircon na. Marami man ang tutol dito, may mangilan-ngilan pa ding tumalima at sumabay sa agos ng pagbabago. Isa na dito si Rodel. Kung dati ay jeep na patok na may rutang rekto papuntang Montalban ang minamaneho niya, ngayon modern jeep na. Mas magandang dito,
performance dito sa modern jeep. Malinis lagi, di katulad sa jeep. Medyo ano talaga sa jeep. Pagbaba mo, amoy diesel ka na. Dito, presko. At saka naka-aircon. Naka-aircon ka. Ang mga pasahero ni Rodel hati ang pananaw tungkol sa issue ng jeep modernization. Para sa akin po, mas maganda po yung unang itsura ng jeep kaysa sa ngayon. Kasi mahirap po. Mahirap po yung ganito. Lalo po pagka sobrang daming tao, parang naka-aircon ka nga pero sobrang init pa rin naman. Para sa akin, sunod tayo sa panahon, di ba? Kung palagi tayo nga nag-ano sa nung nakaraan, ang ibig sabihin lang parang hindi tayo mag-improve. Aminado si Rodel na mas nakatulong para sa mga katulad niyang driver ang pagsapi sa isang kooperatiba na umaalalay sa mga jeepney driver na katulad niya na walang ibang nais kundi ang maghanap buhay. Kabilang ang pinapasadang modern jeep ni Rodel sa 6 na pong modernized jeepney na nasa pangangalaga ngayon ng isang kooperatiba. Kwento ni Ed Comia, chairman ng Metro Comet Transport Cooperative, 2020 pa nang sinimulan nilang sumunod sa panawagan ng gobyerno sa pag-modernize ng mga jeep. Maganda yung adhikain ng PUB Modernization Program, yung Department Order number 11 noong 2017 ng Duterte administration kung saan ito yung tinatawag na Omnibus Franchising Guidelines. Sa pag-modernize, maganda sapagkat yung nabibigyan ng prioridad, yung mga dating driver lang, nagiging empleyado. Nagbabala ang Land Transportation Office o LTO na mananagot ang mga isnabero at namimiling taxi driver. Muling pinairal ang Oplan Isnabero kung saan sinisita ang mga pasaway na tsuper. Posibleng pagmultahin ng 5,000 hanggang 15,000 piso ang mga mahuhuli. Maaari din silang matanggalan ng prangkisa. Minabuti ng LTO na isagawa muli ang Oplan Isnabero, lalo pat marami pang kapatid natin ang umuuwi ng Metro Manila matapos ang long weekend. Usap-usapan na naman online ang episode ng FPJ's Batang Quiapo dahil yan sa angking ganda ng karakter ni Mokang sa kanyang 18th birthday. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. At ang pinakihintay nating lahat, hintay na to ha, ang pinakamagandang dalaga sa gabing ito, ang ating debutante, si Monica Di Maculana! Ang grande ang debut ni Mocha na ginampanan ni Lovie Poe sa hit teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. Sa episode ng serye kagabi, lumutang ang ganda ni Mocha. Suot ang pink na gown. Glam up at total makeover ang ginawa kay Mocha. Sa tulong ng kanyang bestie na si Chicky, nagmukha ring class ang venue ng basketball court ng barangay. Present sa debut ni Mokang ang kanyang mga kaklase at kaibigan na all out ang suporta sa kanyang celebration. Spotted together ang couple na sina James Reid at Isa Pressman sa Palawan. Pinag-usapan ng netizens ang kuhang larawan habang nagbabakasyon ng dalawa sa isang resort doon. Matatandaang nadawit ang pangalan ni Isa sa hiwalayang Nadine at James noong 2020. Bagay na pinabulaanan naman ni James sa kanyang pahayag. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin nang aminin ni Reid ang estado nilang dalawa ngayon.
ang isang oras ng balitaan para sa mga may alam at may pakialam. Ako po si Gretchen Ho. At ako naman si Jess De Los Santos. Samahan niyo po kami ulit bukas sa paghatid ng mga balita diretso mula sa frontline. Magandang araw mga kapatid at magandang umaga Pilipinas.